Magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat po sa mga pasalamatan, sa awitan. Tayo po'y mag-aaral na uli ng salita po ng Panginoon. Tayo po ay magsitayo as we read the Bible sa 2 Timothy chapter 3. Siguro naman ito masasaulo na natin, katagalan nating binabasa. 2 Timothy chapter 3 verses 15 hanggang verse 17. Sa wikang, anong nakalagay dyan? Sige, Tagalog. Okay, handa? Basa. At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na magpapadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng gawang mabuti. Sa aklat po ng Revelation chapter 20, yung last chapter, Revelation chapter 22, verse 18 and 19. Sa Revelation or Apocalypse chapter 22 verses 18 and 19. Okay, so atin din pong sabay-sabay na basahin ang babalang ito ng Scripture. Ready, read. Aking sinasaksihan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito, kung sino man ay magdagdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. At kung ang sino man ay mag-alis sa mga salita ng aklat ng hulang ito, ay aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal na nakasulat sa aklat na ito. Tayo po ay manalangin muna. Panginoon, magandang hapon po. Purihin ka, Ama, Anak at Banal na Espiritu, dahil kayo po ang nagturo sa amin mga buhay, kaya kami po ay nagkaganito. Salamat sa pagliligtas sa inyong ginawa, Panginoon. At kami po ay tunay na nagpapasalamat sa pag-iibang ginawa mo sa aming mga buhay. Aming dalangin na kami iyong sasamahan pong patuloy sa pag-aaral namin ng iyong mga salita. Salamat, meron kaming kalayaang ito'y matalakay, may kalayaan kaming ito'y mabasa, maaral at may pangaral, Panginoon. Kayo po ang sasama sa amin, Banal na Espiritu, sa lahat ng bahagi ng pagtatalakayan ngayong hapon. Bigyan niyo po kami ng wisdom, lahat, comprehension na ito pong mga natututunan namin ay aming magamit. Sapagkat isang araw, Lord, we believe na makaka-encounter na kami ng ibang mga level din ng mga tao na iba po ang pangunawa sa iyong salita. Kaya dalangin namin na kami bigyan mo po ng paghanda upang bago dumating ang tagpong yon, kami po ay equip mo na, Panginoon. Salamat po ng marami. Purihin ka sa ngalan ng Panginoon Jesus. Amen. Pwede na pong magsiupo. Meron po kaming isang Bible student sa Bible School na kumukuha ng 1-year course ngayon. Ang pangalan si Kayi, si Karil, si Vero, apelido. And isa sa nakatrigger sa kanya, kaya po siya nag-enroll sa Bible School as I talk with her sa aming klase, ay yung nais niyang may pagtanggol ang kanyang pananampalataya. Sapagkat siya po may karanasan na meron daw siyang naging teacher na isang Catholic na magaling sa doktrina. Parang siguro katekista o isang Catholic na hindi yung nominal, kundi isang educated na Catholic, and ang naging issue nila ay tungkol yata sa Apocrypha. So bakit daw sa ating Bible ay tinanggal ang ilang mga books? And then maraming mga questions siya, yung kanyang professor, and bilang Baptist, siya ay para daw natahimik dahil sabi niya, bakit hindi ko masagot? Alam kong ako ang tama, hindi ko masagot yung tanong ng kanyang guro. So parang with that, siya po ay na-challenge na mag-aral. Tamang-tama naman ang General Theology 1A ay topic din po about sa Scripture. Kaya hopefully na matulungan yung batang yan. Ngayon, ano naman connected sa atin? Ang Tyson po, ito ang training ground ng mga nagseseminaryo. Kung inyo pong makikita dyan sa Puntang Pag-asa, Puntang Tyson, bago ang cemetery, ay meron diyang tinatayong seminary. And sad to say, nung isang araw, kita ko, sila ay nagba-Bible study na rin sa mga bata.
sa mga bahay-bahay at nakalagay pa sa kanilang damit ay called to serve. Naka-black silang mga damit at nakalagay ay called to serve. Ngayon, bakit? Anong connect niyan, Brother Henry? Tayo po ay possibly today, sa ating mga soul winning, ang ating nakakausap ay mga RCC na mga nominal believer. Basta nominal, yung mga casual, BKL lang sisimba, binyag, kasal at libing. Pero wag tayong masyadong magpapakakampante sapagkat dito sa ating bayan naka-house po yung isang magiging malaki na paaralan ng mga magpapari. At I believe na one of this day ay makaka-encounter tayo ng kanilang tauhan, mga apologists na tinatawag, na baka tayo ay, hindi naman tayo talo, pero pwede tayong magmukhang talo pagka natanong na tayo, bakit hindi nyo sinamang apokrifa sa Bible ninyo? So pag-usapan po kasi natin maya-maya, yung tungkol sa, kaya ko binasa rin po yung Revelation. Ang sabi ng Bible, huwag kang magdadagdag, huwag ka ding babawas ng Biblia, ng salita ng Diyos. At kasi pag dinagdagan mo, dadagdagan ng Diyos ang sumpa na nakasulat dyan sa iyo. At pagka binawasan mo naman, ang iyong parte sa yung binanggit kanina ay aalisin. So, yun po yung ating pupuntahan po maya-maya. Kaya po, alam ko pong hindi naman tayo mga Bible student in the sense na enrolled sa Bible school, pero ito huy mahalagang inyong malaman din. Okay po? Para miski kayo wala pa sa Bible school, ay para kayong nakapag-Bible school na rin ng ilang panahon. Okay, sige po. Tayo po'y dumiretso na sa ating talakayan ngayong pong hapon. So last week we talked about yung supreme authority of the Bible. Nasabi nga nung binanggit ni Brother Joric, when the Bible said it, your opinion doesn't matter. Totoo yan. So ibig sabihin, our opinion doesn't matter kasi ang supreme authority is the Bible. Okay? We are Bible-based Christian. We believe in the Bible as the first and final authority for our faith and practice. Yan po ang baptist. Pag sabihin, ano nga ang baptist? Bible-based. We believe that our belief and practice of life should be Bible-based. Nakabase sa Biblia, hindi tradition-based, hindi feeling-based, hindi reasoning-based, kundi Bible-based ang ating pagkakakilanlan. Yan yung distinction po ng Baptist. So, wag niyong ipapahiya ang Baptist, nating ipapahiya ang Baptist. Pag sabing Baptist, talagang maliwanag. Pag kay-Baptist, dapat ikaw ay Bible believer and you are really basing your belief on the Scripture. Ngayon po, ang tanong ay ganare, how the 66 books of the Bible were collected and preserved. Paano nga ba yan dumating? Ang Bible po hindi nalaglag sa langit na isang buo na. Okay? Tagadang. Let there be the word. At pumatak ng isang buo ang scroll. Hindi po ganun yan. Gaya ng ating natalakay na dati, dumaan yan sa Revelation, nagkaroon ng inspiration, at nagkaroon ng illumination na ginagamit. So atin lang balikan po ng kaunti how the 66 books of the Bible were collected, and then we will try to answer kung kakayanin ba natin why only 66. Bakit hindi natin include yung Apocrypha, and what are the measurement na ginamit ng mga naunang mananampalataya para ma-determine which is which. Alin ang belong sa canon or list of the Bible, why the other are included, and why the other are excluded. Okay? So, try po natin yung mapagkasya sa ating mga oras. So, ating puntahan na po ang how the 66 books were collected. Number 1, na dapat nating malaman, the writing materials of the Bible. Writing materials of the Bible. Ang Bible po ay hindi dating nakalagay sa ganito. Tama po ba? Hindi po nakasulat ang Bible sa ganito, sa papel. Saan yung nakasulat dati? At ito po yung mga information. Number 1, sa clay. Okay, clay. Yung clay na malambot, and then, kaya uso na po yung tablet nung una pa. Ngayon, tablet. Okay, walang bago sa silong ng langit. So yung kanilang ginagawa ay sa clay, Jeremiah 17:13. Ano nakalagay diyan? Imagine nyo kung ang Bible natin nasa gayaan pa rin hanggang ngayon. Bring your Bible with you. All the 66. Baka tayo lahat ikuba na eh. Yung sasabi ni Pastor kanina ng matandang kuba na. Kasi puro Bible yung bit-bit sa likod. Okay. Pakibasa nga po.
Tama nga ba yan? Sige. Ready, read. Okay, sa verse, ano yun? Written in the earth. So, nasusulat sa lupa. Siyempre, yun yung sulatan dati. Wala pa po ng mga printing press, si Gutenberg na ginagawa that time. So, ang sulatan dati ay clay. Yung clay, hindi yung clay ng bata na ginagamit po ngayon, kundi yung clay na para po siyang, parang yung ginagamit sa paso na pag tumigas ay makikita yung sulat. So, yun po yung isa. Sige, lockdown na natin yung ibang mga verse. Number 2, stone. Isinusulat sa bato. Sige, basahin na natin ito. Yung Exodus lang. Exodus 24:12. Okay, ano po nakalagay? Exodus. Lalo pagkaga na rin ng sulatan ng Bible. Okay, stone. Okay, 24:12. Okay, ready? Read. At sinabi ng Panginoon kay Moses, sampahin mo ako sa bundok at dumuon ka, at ikaw ay bibigyan ko ng tapyas na bato at ng kautusan at ang utos na aking isinulat upang iyong maituro sa kanila. Ay yung 10 utos laang na nakasulat sa yung Exodus. Imagine nyo, okay, lahat to, okay, Bible's up. Pag Bible bab ka pa, Hagis Bible, sige. Pagka ang Bible ay yari sa bato, ay bukel. Okay? Pag tama sa ulo, bukel. So, salamat na lang, nag-evolve, nag-change ang writing material ng Bible from clay. Then we have the stone. Ano pa po yung nandyan? Papyrus. Okay? Ano yung papyrus? Hindi yung paper roses. Ang papyrus ay, yan po yung parang, para po siyang yung sa tabi ng mga ilog, yung parang mga halaman dong mahahaba, yan po ay pinipirat dati, parang tubong pinikpit. Yung tubo, pipit-pitin siya, patutuyuin, and then, yung pong mga yan ay pagsasapi-sapiin, parang, yung alam niyo yung parang mga Venetian blind, na yung may parang buong ganyan. Pero siya po ay yung parang abaka kung sa ating damit. Tapos yun ang ginagawa pong sulatan din dati. Papyrus. Meron ba tayong mga drawing dyan? Pwedeng maghalap ka nga dyan sa Google ng hitsura. Yan. Yan ba ang papyrus? Yan na nga. Ang hitsura po ng papyrus. Yan ang sulatan. Yan. Yan ang kanyang texture dati. Kaya parang banig. Kaya pagka bitbit mo ang Bible dati, ay talagang may dami. Okay? Imagine nyo yan. Tapos ang sulat dyan ay ganyan pa. Wala pong chapter and verse dati ang Bible. Kaya dapat talaga familiar ka. Sabihin, buksan po natin ang ating mga Bible sa aklat ng Exodus. Walang chapter, walang verse. Apo, totoo po yan. Walang chapter, walang verse. Kaya obligado dati, lalo ang mga Pariseyo, na dapat memorize mo in your brain yung 5 books of the Old Testament. Yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. So dapat ay memorize mo yon. Kasi saan ka bubuksan? Chapter, anong chapter? Wala, ganari kakapal. Just ganari kakapal. Okay? So yun po yung papyrus. Number 3, letter D, na sulatan po ng Bible dati ay vellum. Okay? Parchment. Kung inyo maaalala po sa 2 Timothy, yan. I remember verse ng young people next week. 2 Timothy 4:13. Ating basahin yung 2 Timothy 4:13. Ang nakalagay dyan ay paalala ni Paul kay Timothy. 2 Timothy 4:13, ninyo pong silipin. Yeah. Ang balabal na aking iniwan sa Troas kay Carpo ay iyong dalhin pagparini mo. Batanggin nyo nag-translate, pagparini mo. At ang mga aklat, may binanggit pong aklat, lalong-lalo na ang mga pergamino. Malalim pagka in English, tinagalog mo yung pergamino. Yung pergamino sa English ay parchment. Ano yung parchment? Yung papyrus ay yari po sa halaman na pinikpik at ginawang sulatan. Ang parchment ay balat ng hayop. Na diyan po yung ginagawang sulatan. May halimbawa ba tayo dyan ng parchments? Parchments. Writing material, parchments. Parchments.
Di yan ang parchments. Parchment, writing materials. Isipin yun, sa ulo ng Google yan. Ay, yung patatlo. 1, 2, yan. Yan ang hitsura ng paggawa ng parchments. Para po siyang balat ng hayop na kaya dati, pwede nyo yung ilaga pagka halimbawang walang ulam. Ay, yung parang ginawa yung goto. Goto the Bible. Okay. Okay. So, yan po yung parchments. Okay. So, ang sulatan po yung balat ng hayop. So, yan po ang sulatan ng, pagkagayan ang Bible mo dati, ay amoy talaga, amoy baka sa loob ng church. Kasi po yun ay balat ng mga animal. So sabi ni Paul, pero nakakatuwa kay Pablo, siya ay malapit ng bitayin sa 2 Timothy chapter 4. Sabi, padala nga rito, dahil siya nasa sa dungeon, sa ilalim ng lupa, doon siya nakakulong. Sabi niya ay, pagparni mo ay pakidala ng aking balabal. Tingnan nyo, wala na siyang naisip na ibang gamit, kundi yung balabal, yung cloak, kasi magwi-winter na. And then, pakidala ng aking mga books dito sa kulungan, especially yung mga pergamino, yung parchment. So, kasi doon nakasulat po ang Old Testament dati sa ganyang mga klase ng sulatan. Okay? So, yan po. Kaya salamat na lang, ang ating Bible ay ganito na. Kung ito hanggang ngayon nakasulat pa sa gayaan, pati maraming bakang kakatayin. Maanggo. Okay. So, next, meron pa ba na writing material? Yan, metal. Ay lalo pag ang Bible ay nakasulat sa metal. Exodus, 28:36. Pakibasa nga po ako ng Exodus 28:36. Okay, kaya po magbasa muna. Ready, read. Okay? Kung inyo mapapansin sa ulo ni Aaron dati, nung high priest, siya ay merong nakalagay na parang sa chef na gano'n, yung nakagayon. At sinusulat po yan sa mga metal, yung mga word of God. Holiness unto the Lord. Di ba yung nakasulat sa ulo ni Aaron? Kabanalan sa Panginoon. So, hindi po yun abnormal na ginagawa. Kasi wala pang ang papel noong unang panahon, tulad ng meron tayo ngayon. Kaya yung mga metal na pinitpit, doon nila sinusulat ang salita ng Diyos. So, yan po yung mga writing materials ng Bible natin noong unang panahon. Kaya be thankful na hindi nagayaan ngayon. Ay pambihira. Talagang pagka ang Bible ay nasa bakal, talagang paglampas mo sa SMA, mag-a-alert yung doon. Sir, ba't po nagtutunugan yan? Bible kasi ang dala ko. Talagang So, yan po, ang mga ilang sulatan. Tama, hanggang na lang yan. Okay, so yun po yung ilang mga writing materials ng Bible dati. Kaya sabi ko nga po sa inyo kanina, hindi pumatak ang Biblia na isang buo na. Kung bihira. Okay, nabatak ay para yung bato-bato, nakasulat sa bato. Exodus, Leviticus, sige ka. Yan po ay utay-utay na inihayag ng Panginoon. Okay? So ngayon, ano sa topic natin dyan? The original writing of the Bible, yung language. Yan, okay. So, originally, ang Bible po ay hindi nakalagay sa papel, kundi sa mga nabanggit kanina. Ikalawang dapat po nating malaman, ang Bible ay may original na language na ginamit po sa kanila. Yung sa Old Testament ay Hebrew, nabanggit na po natin to dati. At may ilang Aramaic. Okay? Nasalita din po yan. Ang New Testament naman was written entirely in Greek. May nagtanong sa isang debate, Islam. Ang sabi ay, bakit ang Diyos kung kanyang salita, yung Bible, ay bakit hindi pinurong Hebrew ang New Testament? Bakit ang Old Testament lang ang Hebrew and Aramaic and the New Testament ay Koine Greek? Bakit? Palagay nyo. Bakit yun ang kanyang... dahil ang kanilang pagmamalaki, ang aming Quran ay Arabic kasi si Muhammad ay Arabo. So dahil siya ang pinagpahayagan ng Diyos ng kanyang salita, ay di yung lingwahe ng lingkod ang ipinaperpetuate.
Ay sabi nila, si Jesus Christ gay Griego. Hindi. Ang mga alagad gay Griego. Hindi. Eh bakit Greek ang ginamit? Oh, anong inyong isasagot dyan? Oo nga. Yun. Okay? So tatandaan natin, ang Bible po ay, ang Diyos pag may pinagawa, meron layunin. Lagi. Hebrew. Bakit ang Hebrew ang ginamit sa una? Because it is a pictorial language. Ipinipicture yung mga nangyari ng very vivid. Walang neuter sa Hebrew. Lagi yung parang vivid. Pag sa vivid, maliwanag. Kaya pag binabasa niyo yung Lumang Tipan, lalo na sa Song of Songs, kung mag-describe ng war, very vivid, very clear, yung maliwanag. Tama ba? Sa nagbabasa ng Old Testament, inianak, talagang maliwanag eh. Kung paano ipinatas, kung paano tinahi ang bawat hibla ng, basahin niyo yung sa templo, yung kortina, ang mga kalupkop na silver, ang mga kalupkop, yung kalupkop. At saka ang mga pomegranate, at saka ang, oo nga, Lord, nabasa ko na ito dati. Pero ang puntos natin doon ay very vivid. Pag magaling kang mag-imagine, lalo yung mga may pagka-arkitekto dito at engineer, pag binabasa mo yung Ezekiel, yung plano ng templo, very clear kung paano ba, dahil ang Hebrew language ay pictorial language. Why Greek? Hindi naman Grego ang Panginoon. Kasi po, ang idea naman ng Greek ay yung for intellectual purpose and for evangelical purpose. Kasi ang universal language that time ni Jesus Christ ay ang Koine Greek or Greek language. Bagaman sila hawak ng Roman Empire, ganun ka-impluensya ang Hellenic culture, yung pagsabing Hellenic ay Greek culture, na kahit Roma ang may hawak ng imperyo ng buong Romanong Empire, ang ginagamit na lengguwahe hindi Latin. Ang ginagamit nila ay Greek language. Therefore, ang New Testament sabi, go ye therefore into all the world and preach the gospel. Therefore, ang ginamit ng Diyos na lingwahe ay yung lingua franca. Ibig sabihin yung common language during that time. And that is Greek. Okay? Kaya mismo mga alaga dati, alam nila yung mga basic ng Greek. Okay? For the purpose of intellectual, yung kaklaruhan intellectually, and for yung universality ng language po. Kaya, yung tanong ng mga Muslim, yun yung ating isasagot dyan. So, may reason ang Diyos lagi. To picture and then to propagate. Yung isa, i-picture ang magaganap. Yung isa naman ay for the propagation nung naganap na. Para ito'y lalong kumalat agad sa known word. Kaya naman, first century pa lang and second century, they turned the world upside down. Ganun ka-powerful yung language lang ginamit. Ibig sabihin, understandable ang message ng gospel before kasi nga ang ginamit nilang lingwahe yung naiintindihan ng mga tao nung panahon nila. So, yan po yan. So, yun yung original na language ng Biblia. At meron po akong na-adequate na Bible ng isang araw. Greek din. Nakita, namigay ng Bible dito kay namigay ng books sa Bethel. Kita ko may isang librong hindi pinapansin kasi may mga tape. Pangit naman yung tingnan. Nung tinignan ko yung gilid, ang nakalagay ay Greek New Testament for beginners. Kakuya ba? Walang napansin. Ay sabi sa akin ng anak ni Pastor Sir Henry, kumuha ka na ng gusto mo. Akala ko tigigisa lang, hindi. Yung kumuha ka yung inyong gusto. Adi, kinuha ko lahat ng gusto ko. Okay? Ay may permission eh. At kinuha ko po yun. At yun po yung Greek Bible. Ako po yung meron din Greek Bible din eh. Hindi ko lang maintindihan. Kaya ako po ay sa Tagalog nagbabasa. Okay? Alangan naman na pahirapan ko ang sarili ko. Ay wag ganon. Binatry to overmatch. Okay? So, the entire New Testament was written in Greek. So yun po yan, original written material ay iba sa ating gamit ngayon. Ang Bible that we have today ay originally Hebrew and Greek. So salamat sa mga taong ginamit ng Diyos na tayo ay English na lang ngayon at Tagalog. Pero kung gusto niyo po ng mas malalim pang pag-aaral, personally, you can study Greek and Hebrew language for yourself. Pwede, marami na po pwedeng i-download ngayong application. Ako minsan nagtatry kasi si Pastor ay merong libro sa Bob Jones dati. Pastor, yung inyong Greek 1 na ako'y nagpa-duplicate. Ay iba talaga pag may teacher. Hindi ko maintindihan. Okay. Hindi ko alam kung ako'y tama na o mali pa sa akin pagkaintindi. Kasi intindi ko lang yung aking pinaiiral. So kaya tinigilan ko na. Okay? So yun po. Pero magandang aralin yan. So yun po yung number 1, number 2, number 3. So, reason for writing the Bible.
Bakit nga ba kinailangang ipasulat ng Diyos ang Biblia? Okay? At dapat familiar talaga tayo sa Bible. Alam niyo po yung nakita kong video ng isang araw, yung sa China, yung kanino ko ga pinadalang group chat yun? Yung nire-revise na po ang Chinese ngayon ay namimigay na rin ng Bible. Okay? Namimigay na rin ng Bible ang Chinese. Ang problema lang ay kasi mas marami ng Christian ngayon sa China kaysa mga communist. Apo, nabaligtad na ang eksena. Kaya ang ginagawa po ngayon ay nire-revise na nila ang Bible. Kasi, example, yung sa John chapter 8. Di ba? May babae dong nahuli sa pangangalunya. At ang sabi ng Panginoon, ang walang kasalanan sa inyo ang unang bumato, yun yung kwento ng Biblia. At sabi ng Panginoon, hindi nang kita, ikaw ay go and sin no more. Hindi na nakalagay sa ating Bible. Revised version ng Chinese ay, at nang makalisa ang mga tao, at sabi nila kasi, yung walang kasalanan sa inyo ang unang bumato, at nang makalisa ikaw ang mga tao, at walang tao, binato ni Jesus yung babae. Sapagkat siya ay isang makasalanan din. Yes po. So, nire-revise ng Chinese ang Bible. Okay? Kaya naman nitong huling mga bagyo, aking naiintindihan na why God is so severe sa bansang yan. Kasi kababasa lang natin sa Revelation, ang magdadagdag ng salita'y dadagdagan ng mga salot. At ang mag-aalis ng salita ay aalisin ang karapatan naman sa Tree of Life at sa bayang banal. Sabihin, huwag mo talagang lalandiin ang Biblia. Kasi mananalot, sasalutin ka talaga ng Panginoon. Okay? Sa Islam naman, tinatanggal din nila ang Biblia kung anong ginagawa. O ang Mecca ay sinalot din nung nakaraan. Binaha, binagyo habang sila yung sumasambat, talagang lipad ang mga daladala ang mga worshipers. Ang Diyos ay nagpaparamdam, Romans chapter 1, the wrath of God, ang puot ng Diyos ay nahayag sa langit. So hindi yun future tense, yun ay present na pwede niyang gawin, na siya ay nagpapahayag na ng kanyang galit. So especially pag nilalandi ang kanyang mga salita. Okay, so reason for writing the Bible. Sige, ating iyan na. Sige, pakibasa po ng lahat ng mga lalaki ng letter A. Precision. So, kinailangan, para maging precise. Pag sayang precise, edit exact. Kaya hinayaan ng Diyos masulat yan. Kasi ito nyo, iba yung salita sa sulat. Yung salita at sulat, magkaiba yan eh. Pagka ikaw ay nagsulat na, kung ano lang talaga yung nasa sa isip mo, yun ang iyong isusulat. Kaya pag wala kang isip, wala kang maisulat. Tama, yun eh. Sabi nga, thoughts disentangle themselves pagka napalagay sa papel, kesa sa verbal lang. So bakit kinailangang isulat para maging precise? Ano yung precise? Yung one's thought must be somewhat precise to be written. Para yung precision. Halimbawa, yung word na baptism. Bakit pinasulat ng Diyos yung word na baptism? Para sa ating panahon ito ngayon, huwag tayong malito. Ano ba yung baptism? Yan ba sprinkling? Yan ba immersion? Yan ba ay, ano ba yan? So, yung word na ginamit ng Diyos ay precise. Nagay kasi po ba? Kaya pinasulat para huwag tayong malito doon sa word na ginamit. Kasi kung yan ay bautismo daw, ano nga yun? Ang dami yan, pag nagpasapasa ang salita, pwedeng maiba ang diwa. Pero pag nakasulat na yan, mahirap mong baguhin yung nasusulat. So, kaya nakasulat yan para yung thoughts ay hindi mawala. Tandaan nyo ganyan, pagka kayo nagbabalik tanaw sa inyong mga sulat, nasabi ko pala to? Ba, nabulay ko pala to? Di ba, kaya mo natatandaan? Precise yun eh. Yun yung time na isinulat mo, yun talaga yun. Hindi yung, mag-a-add-on ka dyan. Wala, naisulat mo na yun eh. So, ang Biblia po, kaya pinasulat para maging precise. Yung thoughts ng Diyos ay maisalin talaga sa papel para klaro. Okay? Number 2. Pakibasa po ng mga ladies ng letter B. Yes, kaya pinasulat ng Diyos, una ay for precision.
Ah, yun nakasulat. Kasi mahirap yung, kita ko na lang sa iyo, yung pasahan ng, yung pass the message. Kita ko yung sa larong pass the message. Ano nangyari pagdating sa dulo? Iba na Bumili ako ng bituka na butiki sa butika. Oh. O kaya ay 70 puting pating na pinagpatong-patong. Ay pagdating sa dulo ay piting-pitong utang. Yun na. Naiba na. Okay. So kaya ang halaga na nakasulat para hindi magulo. Okay? So una, for precision. Number 2, for propagation. So para mapalaganap ay ang gamit pa rin ay sulat. Hanggang ngayon naman po, miski tayo modern period na, yung cellphone ninyo, ano yung ginagawa dyan? Di kayo inyong binabasa. Tama? Messenger man yan, o kung ano mang platform ang inyong ginagamit, lagi kayong nagbabasa. Miski nga ako, bago mapanood ng video, kailangan mo munang magbasa ng title nito. Magbasa ng mga reaction dito. Ibig sabihin, we propagate something via written yung pagsusulat. Okay? So kaya po ang Diyos ay matalino, kaya pinasulat niya ang Biblia sapagkat meron siyang planong yun ay palaganapin sa buong daigdig. So number 3. Yan. Sige, sabay-sabay po tayo. Ready? Read. Preservation. Men die, memories fail, but the written record remains. It may be said that the New Testament especially was written for the following reasons. Okay, mamaya na yung mga reasons. Yung muna yan. So, bakit kailangan ng written word? Kasi ang tao'y namamatay. At ang memories ay nagbabago. Pinamana ko naman sa iyo yan. Ha? Pero pag napakita mo, Tito Rani, ayan, kayo ay pumirma, notated pa ng abogado, at may mga witness pa, mahirap banggain yung nakasulat. Okay? Kasi memory can fail. Ikaw ga ang aking asawa? Di nga. Kasi matanda na. Nakakalimot. Kukunin ng misis yung marriage certificate. At pag hindi ka naniwala, ihahanda ko ng death certificate mo. Okay? Di ibig sabihin, pagka may sulat na, kumbaga madali mo ng kasi memory can fail. Kaya ang halaga po ng ma-preserve ang isang bagay through writing. Okay? But the written record remains. Kaya po tayo, tingnan, bakit tayo may mga kaalaman sa kasaysayan ng unang panahon? Wag na muna sa mga Bible, yung sa mga historical figure, tungkol kay na mga emperor na nabuhay, tungkol sa mga kay na Genghis Khan, doon sa mga Chinese emperor, European leaders. Bakit natin alam ang kasaysayan ng mga yan? Because somehow, meron mga written record about them na nag-exist si Abraham Lincoln, si George Washington, na may nabuhay na mga sinuunang tao, na may Ferdinand Magellan at Christopher Columbus. Why we do know about them? Because there are some written documents concerning them. Likewise, sa Bible, bakit natin kayang pagtiwalaan niya? Kasi maraming written documents about our Bible today. Okay? Particularly the New Testament. We have thousands of copies of the New Testament. Okay? Ngayon, bakit, especially ang New Testament, ba't kinailangan pong ipasulat yan? May 3 reason. Okay, pakipunta na po. Sige, pakibasa po ako ng number 1. Because? Okay, so kinailangan isulat sapagkat may demanda sa luma. May demanda ang maagang church. Tingnan nyo, pagkasala ang pagkaintindihan, no? Okay. Because of the demands of the early church. Parang alala kayo, life is a vapor. Talagang may nag-preach, life is a vapor. Kaya ang buhay para yung barko talaga. Pagparada sa pier, mamaya aalis na din yan. Kaya, life is a vapor. Kaya kayo pag nag-preach ay dapat iniintindi natin ang ating words na ginagamit. Bagaman tama din. Ay, life is a vapor. Ay, life is a vapor. For what is your life? It is even a vapor. Ay, ang basa ay vapor. Okay, ay talagang pwede rin. Ngayon, bakit kinailangan isulat? Because the early church, yung mga naunang mananampalataya, they are demanding it. Gusto nila nang mayroon silang copy ng written word of God. Okay? So, kinailangan po talaga yung maisulat. Yan ay demand ng unang mga iglesia.
Kaya yan ay pinasulat ng ating Panginoon. Letter B. Because of the false doctrine. Ito yung lalong importante. Kung nyo maalala, ang Panginoon ay nabuhay noong 1st century, as early as 1st century. Kaya nasulat na ang 1 John, 2 John, yung mga Pauline epistles ni Apostle Paul. Di ba? May mga Bible student dito, mga Bible student na Pauline epistle. Pag sabing Pauline, lahat ng sinulat ni Apostle Paul. Bakit ipinasulat yan? Kasi po, meron ng mga false doctrine na nakakalat nung unang panahon. That's why, kinailangan yung mga written documents, written ng mga apostol, yung mga contemporary ni Jesus Christ, yung talagang mga kasapul niya, ay maisulat yung kanyang mga teaching. At ang teaching na ito ay malimbag, mai-preserve. Kasi sumasabay na rin yung mga false doctrine that time. Kaya po inyong papansinin, ang Colosas, ang Corinto, ang unang Juan, halos lahat ng mga Pauline writings, lagi yung may ina-address na problema. Thessalonica, ang Pilipos, ang Colosas, ang Efeso, lahat ang Galacia lalo, maraming ina-address na problema dyan. Ibig sabihin po, batang-bata pa lang ang iglesia ng Panginoon that time, yung infection ng kalokohang mga aral ay sumasabay na din, kaya kinailangan ipasulat ng Panginoon, alin yung aking salita mismo. Kasi may tatawag ding forgery. Ano yung forgery? Yung paggawa ng false documents. Tapos yung perma mo ilalagay doon. Kaya kayo yung inyong mga perma-perma, huwag nyo basta ilagay sa mga social media, baka ma-copy at mailagay sa isang dokumento. Yan may perma mo Oo nga Yung pala iniskan laang. Copy-paste. Yan. Huli ka ngayon. Nawala na po. Ma'am, nag-withdraw po kayo ng isang araw May pinarma niyo po. Ayan. So, nakokopya na po yan ngayon. So, kinailangan dati rin na ito'y isulat at that time naman buhay pa ang mga alagad. Kaya alam nila yung tama at maling sulat. Kumbaga, alam nila yung kasabayan nila. Kasabayan sila ng ating Panginoon. So, yan ang number 2, because of the false doctrine. Number 3 ay, sige, sabi-sabi natin basahin ulit. Ready? Read. Because endeavor to propagate them. So, yun po ulit, yun yung mahalagang mga reason kung bakit bakit kinailangan pang ipasulat? Ba hindi na lang oral? Yung memorize. Genesis 1:1, in the beginning God created heaven. Brother, nakalagay sa Psalms 23. Jesus wept. Ay, iyak na dahil hindi man sa ulo. So, kaya salamat na kung hindi pinasulat ng Panginoon, talagang malaking problema natin. Okay. Nakasulat na nga, hindi pa masa ulo. Okay, recitation ng verse. Opo. Verse hindi man na recitation Reading. Hindi memorizing. Scripture memorizing tayo. Kaya salamat na lang sa Panginoon sa kanyang providence. Yan po ay napasulat. Ngayon, so yan po yung mga dahilan para kung bakit ipinasulat ng Diyos ang kanyang salita. Ito din yung isa pang dahilan. Because of persecution and politics. Okay? Kaya yan ay hinayaan ng Diyos na masulat din because of the persecution. Kasi during those time po, pinagpapapatay na ang mga alagad, ang mga mananampalataya. So yung kwento tungkol sa buhay ng ating Panginoon, yung narrative ng kanyang story, ng kanyang buhay, kailangang ito'y maisulat para malaman ito ng susunod na henerasyon. Or else, because of the strong persecution and politics that time, pwedeng hindi nakarating sa atin yung kwento. Pero salamat na lang pinasulat ng ating Panginoon, yung story. Anong nangyari sa Matthew, Mark, Luke, and John? Anong nangyari nung early church period? Anong sulat ng huling alagad na namatay ni John the Beloved? So, binigay ng Diyos sa atin yan. Maging sa New Testament, Old Testament ay ganun din po. So, because of persecution and politics, kaya kinailangang ipasulat. Kasi kung mamamatay na lahat ng may alam ng istorya ng Panginoon, yung kanyang death, burial, and resurrection, yung mga eyewitnesses ay inubos agad ng sabay-sabay na hindi na nakapagsulat. Ay di, yung story, parang patahimikin mo yan. Alam niya na yung kwento. Di ba? Kaya pagka ikaw ay parang assassin dati, pag alam mo ang kwento, pinapapatay ka na. Kasi baka makapagsabi ka pa. So kung itong mga kalaban ng Christianity na ipagpapatay na agad ang mga alagad, distorted ang kwento ng Bible na meron tayo today. Okay? Kaya salamat na lang kasi at least si Matthew, si Mark,
si John, si Luke ay mga contemporary ng Panginoon. Pag sabing contemporary, kasabayan. So alam nila talaga yung nangyayari. That time, they wrote the New Testament, siyempre, as inspired by the Holy Spirit. Siyempre, kailangan. Kasi sabi ko nga ay, nung ginagawa naman lahat yun, hindi man nagsusulat pa, mga yun. At lumakad si Pedro sa tubig. Hindi naman yun ganun nung tagpong yun, isinusulat na agad nila. After pang maganap na ang lahat ng tagpong yun, saka pa ito pinasulat ng Panginoon. Hindi naman po yung may parang may daladalang papel na, yun. Magkakano lang si Judas kita ko, yun, lumabas na. Hindi naman ganun yun nangyari muna ang lahat bago pa ipinasulat ng Panginoon. Kaya yung pagbibigay ng mga detail nun, talagang ang Holy Spirit ang nagpaalala nun sa mga alagad. Okay? Next. Okay. Ito yung tanong kanina. So wala po kayong naging question doon sa mga naunang nating tinatalakay. So sana maging klaro po sa atin yung mga early history ng Biblia. Ngayon, ang atin naman pong sagutin yung tanong na, why only 66 books? Sino rito nung Catholic ay nakapagbasa po ng Apokripa? Nung kayo'y Katoliko, ay nakapagbasa po kayo ng Deuterocanonico, ang tatay ko na. Dahil yung regalo ng pare, sa aming, nung sila'y kinasal, ay nabasa ko din ang Deuterocanonico. Kasi akala ko'y bahagi ng Bible. Ay, ang cute ng mga kwento. So, kaya binasa ko din. Yung iba po, nabasa niyo na yan? Magaling naman, hindi niyo nabasa. Okay. Pero, pag sabing canon, mga minamal, pag sabing canon, hindi yun yung kanyon na pampasabog. Pag sabing canon ay list. List of the Bible. Why only 66? Okay? Kasi pwede tayong tanungin dyan ng ating mga kaibigan sa RCC na bakit ang inyong Bible ay kulang? Anong kulang? Sa inyo'y labis. Okay? So bakit 66 lang? Bakit mula Genesis hanggang Malakay? Ba't hindi sinama ang Macabeo, Judith, Tobit, Bel and the Dragon, the Song of the Three Children? Bakit hindi sinama yung mga books na yon, yung in-between ng Testament, ng Old Testament and New Testament? Bakit hindi sasama ang Book of Thomas, the Book of Enoch? Ba't hindi sasama ang Shepherd of Hermas? Lalong hindi, bakit hindi kasama ang Book of Mormon? Okay, so iba pa yan. Okay, ngayon, ano yung ginamit to determine the canon? Pero meron lang po tayong ilang mga dapat maintindihan. Yung pagkaka-include nila sa 66 books ay hindi yun ang naging dahilan kaya sila yung naging inspired. Okay, ulitin ko ha. Canonization doesn't inspire the books. But rather, inspiration make them included, to be included in the canon. Ibig sabihin po, hindi nung napili, ito na, ito yung 66 books. Yan na ang Bible. Yan na ang inspired. Hindi gayon. Una muna inspiration bago pa ang canonization. Pag sabing canonization, alin sa mga nakakalat na aklat na yan, ang salita ng Diyos. Kasi, tandaan niyo po, ang Old Testament hindi masyadong problema. Mula Genesis hanggang Malakay, hindi yan issue. Ang malaki ang issue ng canonization ay ang New Testament. Ang New Testament. So, ano yung mga test na ginawa para ma-determine alin dito yung biblical books? Okay, ating puntahan na po. Number 1, who wrote the book? The book. Okay, medyo Greek, medyo ano yan, British. Who wrote the book? Who wrote the book or the epistle? Okay. Who wrote the book or the epistle? Yan. Okay. Who wrote the book? Yung lingwahe, yung malikot din Okay, anyway. So, isa hong tanong na mahalaga ay author. Authorship. Sinong nagsulat ng aklat o ng mga letter? By the way po, pag sabing epistle, yan ay letter. Kasi dati naman po yung letter. Dear Ate Charo, parang letter din po siya. May heading, may body, may conclusion. May greeting, yung intro, yung body, conclusion. Yan po yung letter, ang sulat din dati. Liban na lang doon sa mga Old Testament. Okay? Hindi siya ganyan. Pero ang unang tanong, author. Sinong author niyan? Okay? Yan po yung mahalagang tanong.
dapat sa author, para masabing yan ay included sa canon, dapat ang author niyan ay alagad. Una, sa Old Testament, dapat propeta. Ikalawa, sa New Testament, dapat ay alagad ng Panginoon. Or kung hindi naman disciple, ay malapit sa disciple. Kasi si Luke hindi disciple. Hindi siya kasama sa 12. Maging si Mark. Tama nga, si Mark nga ay kasama sa 12. Hindi. Pero bakit sila naroroon at nagsulat? Kasi sila ay nabubuhay na kasabayan ng mga alagad noon. Kaya they are capable, they are able to write. Kumbaga, isulat mo ang buhay ni President Duterte. Pwede mong isulat kasi kasabayan tayong nabubuhay niya ngayon. Pero sabihin ko sa iyo, isulat mo ang buhay ni Ferdinand Magellan. Sino kang pumatay nga doon? Parang yata mga bubuyog eh. Si Jollibee yata ang pumatay doon. Kinisutan. Okay. So, authorship. So, who wrote the book? Kaya tingnan mo, pag inyong binabasa po ang Bible, sino ang author nito? Yung writer na ginamit. So, dapat ay, ngayon, dun sa mga apokripa, pag inyong pinuntahan, walang may pakilalang mga author na tama. At kung may author man ay hindi alagad, hindi malapit sa alagad, hindi sa contemporary ng ating Panginoon, hindi siya na-recognize ni Christ nung ginamit niya ang New Testament. Ang laging ginagamit ng Panginoon yung Septuagint, yung sinauna ng Old Testament, but he never quoted any passage from the Apocrypha during his time. So hindi nire-recognize ng Diyos yung authorship nung Apocrypha. Next, authorship. Letters number 2, pakibasa po. Local church acceptance. Had it been read by the various churches? Dati po, ang Bible ay dahil hindi pa nga naililimbag ng maramihan niya, may tatagpong circular letter. Circular letter. Hindi ho bilog-bilog ang letter. Pag sabing circular, pinagpapasapasahan ito ng mga churches. Like yung mga writings niya. Ipabasa mo rin ito sa mga nasa Laodicea. Yan po yan. So, ang tanong ay, ito bang aklat na ito ay tinanggap ng mga early churches before? Kung nire-reject yan ng mga unang mananampalataya, bakit mo naman tatanggapin ngayon? So pag binasa po natin ang kasaysayan ng early churches, hindi nila tinatanggap ang mga Gnostics gospel. Pag sabing Gnostics, ito yung mga, ano nga yan? Sa mga nag-Bible school, ano nga yung Gnostics? Secret. Okay, mga secret. Tayo lang ang may alam nito. Ito yung bagong kapahayagan. Hindi pa ito nalalaman. Okay, kaya ang tao pa namin mahilig sa secret. Anong meron? Secret. Lalo, ano yun? Dali, magmamartis ka na pag sabing secret. So, yun dati ganun din. Alam nyo ba, na ang kwento ni Kristo hindi pa tapos? Meron kaming alam na hindi nyo nalalaman. At ito yun. Yan. Ito yung mga Gnostics gospel. Kaya mga, the lost letter of the Bible, the lost book of the Bible. Para bagang pinatatakam tayo sa isang kaalamang hindi pa natin alam. Yan ang talakayin sa Colossus. Nasabi ng mga taga-Gnostic, meron kaming alam na hindi nyo pa alam. Kaya sabi ni Apostle Paul sa kanya, si Kristo ang kasagaran ng, He is the wisdom of God. Kung gusto mo ng talino, na ito yung kaalamang hindi pa alam ng lahat, walang ganun. Si Kristo yung kaalamang dapat alam mo din. Kaya pag binasa yung Colossus, it will make sense kung bakit sinulat yan ni Apostle Paul, ang aklat ng 1 John, kasi meron ng mga pambabatikos dati po sa mga mananampalataya. Kaya tinatanggap pa yan ng local church noon. Pagka hindi rin natin dapat tanggapin ngayon. Next po. Church fathers' recognition. Had the pupils of the disciples quoted the book? Tinatanggapin ng early church fathers. Sino mga early church fathers? Sina Clement, sino nga? Si Irenaeus, sino pa? Si Polycarp, sino ba? Hindi na mag-function ang aking brain cells sa church history. So, yan yung mga ilang mga church fathers. Si Polycarp po ay disciple ni John the Beloved. Okay? Siya ay naging bishop ng Antioch yata? Antioch na? Okay? So, yan po yung maraming information tayo. Pero ang puntos ay, yung bang mga librong yan ay tinanggap ng mga early church fathers? Pagka hindi, ay hindi mo dapat din
tanggapin. Apo, yan po yan. So, had the pupils of the disciples quoted from the book? Wala. Wala kayong makikitang gayaan. Next. Meron pa ba na book subject matter, content. What did the book teach? Kulang na lang yung time natin para bakit natin dininay. Halimbawa, meron po diyang isang libro na pwedeng magdasal sa patay, sa Maccabees, praying for the dead. Kaya dinagdagin ng Catholic. Sa Book of Esther, walang God. Para daw maging safe, gumawa sila ng another Book of Esther with God. And then, yung tubit naman, yung abdo ng isda ay pampalay sa demonyo. May anghel na ang pangalan, Raphael. Joshua Raphael. Okay. So, books, nalala ko tuloy si Uwa! Huwag si kababagabag ng kaluluwa. Bigla ko naalala. Book subject matter. What did the book teach? Yung example ng book ng Judith, tinuturuan doon ng ikaw ay magtaksil para ikaw ay makapatay. It's okay to lie. Okay? Meron po dyan na mga... So, pag tayo tinanong, bakit nasabi natin yan ay included, ang other excluded, kasi ito po yung mga naging parameter, pinaka-basis, kung bakit yung iba ay na-exclude at yung iba ay na-include. Yan, may isa pa ba? Personal edification. Ito yung tatalakayan pa lang sa Bible School bukas Lord willing. So, advance kayo ngayon. Ay pag nag-quiz pa, edi alam nyo na ang sagot. Na yan. Personal edification. Did the book have the ability to inspire, convict, and edify local congregation and individual believers? So, ito bang aklat na ito ay nakakatulong sa believer? Kaya dati naman naging question din yung Song of Songs. Ari kayo makaka-edify? Talagang nakaka-edify yan. Okay. Nakakatulong talaga ng malaki yan. Okay. To inspire, to convict, and to edify local congregation and individual believers. So, yan po yung, yan na ba yung last na parameter? So muli po, yan yung mga ginamit na tanong to determine the canon. Bagaman po mayroon pang mas malalim na reason, doctrinal reason. Kaya yung iba talaga hindi natin pwedeng tanggapin. Kasi bago yan naging yung paragang historical na bagay, ang pagka-canonize is, first and foremost, it's a theological thing. Ang canon ay theological thing, not just history, but it's a theology. Pag ang books na yan ay bumabangga sa theology, sa teaching about God, naturalismo, dapat hindi talaga yan included. So, we do not have the capacity to choose which is the Word of God. It's already the Word of God. Ang canonization lang ay nagpalutang or nagpatingkad, kumbaga dumaan yung magnet, ay pagkabakal ay kakapit. Pagka-plastic ay hindi. Yung canonization, it just parang pinaultaw lang, among those books, alin talaga yung salita ng Diyos dyan? Kaya salamat, meron na tayong kopya po ng salita ng Diyos. May nabanggit si Jay kanina tungkol sa Book of Mormon. Ang Book of Mormon, hindi talaga Word of God yan. Yan ay nobela. Sino nga? Ang ano yan? Yes, tungkol kay Moroni. Kaya ang naniniwala dyan ay moron. Moron. Moron na... ano nakalagay dyan? Tungkol kay... May mga planetang binabanggit dyan. May isang planet Namek, ginagawa na rin nila. Mga Yeko, Koreko, Kokokok. Pero kaya salamat po, we have the Bible today. Okay? So, Lord willing, next week, ating silipin po, para in fairness naman, sa RCC, para pagka natanong tayo, ba't hindi nyo tinatanggap ang Esdras, Second Esdras, Macabeo? Kung kayo po ay may Bible sa inyong bahay na merong apokrifa, pwede nyo silipin. Hindi man po masama yan. Inyong basahin. At nang inyong makita din. Sabi, yun lang po problema. Ay, hindi ko pa nga tapos yung ating Bible mismo. Ay, babasahin ko pa yung apokrifa. Kasi ako po, ako ay target kong basahin ng Quran. One of these days, ay target ko siyang basahin kasi ako may translation ng English at Tagalog ng Quran para pag may naka-encounter akong Muslim at tanongin niya ako, bakit? Nabasa mo ba ang aming aklat? I can confidently say, I did.
read your book. Okay? So para I dash. Okay. So yun po, ang ating munang pag-aaral po tungkol sa ilang mga bagay-bagay. Ipagpaumanhin niyo po talagang maraming information sapagkat mahalaga na tayo ay maging equipped. Sabi nga ay be an intelligent believer. You know what you believe and you believe what you know. So yun po yung ating pag-aaral muna po ngayong pong hapon pong ito. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po